Welcome to English-Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon, Level N3. 次は、ロムさんよろしくお願いいたします。Nagpalit, ang daming pumalit kay Romo sa lugar ni Romo san. Hanggang naging umistay si Romo san. Nagbago rin po si Romo san ng picture. Anong nangyayari sa atin? Ang dami po nagbabago ng picture. よろしくお願いします。はい。では、どんどん行きましょう。Kayo na po yung last na magre-recite po sa ating vocabulary for today. よろしくお願いします。はい。海外旅行。海外旅行。さくらさんありがとうございます。海外旅行ですね。Travel abroad. そうです。travel abroad or overseas travel. はい。So, kung meron po tayong kaigay, meron din po tayong 国内旅行。国内旅行ですね。Ano po ang 国内旅行? Ano po? Sa bansa lang po? Sa loob po ng Sa bansa. loob ng bansa. So, it means domestic Travel. はい。domestic travel なpo siya. はい。海外。海 is 海。海 means dagat. Dagat. 外 is 外。labas. はい。 So, ibig po sabihin, sa labas ng karagatan. So, ibig po sabihin, lumuwas kayo sa inyong bansa. Nasa ibang lugar. Yung pupuntahan nyo, yung pagtatravelan nyo. Hay, yun po yung overseas travel. Ito po, yung nai is uchi. Loob po ang meaning po. Ano po ng uchi? Nai na ito. Ano po? Sa loob ng bansa. Kaya, magiging domestic travel. At kaya, na-bold ko pati po yung travel. Hindi naman po bold po ang ko. Hay, so yung chigay desu ne. Hay. So, ito pong kaigai, kung napapansin nyo po, maaari rin pong sabihin na kaigai no hito. Kaigai no hito means taong taga-ibang bansa. So, di ba po, dito kasi sa Japan po, pag sinabi pong gaijin is foreigner. Pero, medyo may mas malakas po kasi hindi naman as in lahat pong nagsasabi pong gaijin binababa ng tingin yung yung kausap nila. Kaso nagkaroon na po kasi ng bully na ginagamit. Gaijin. Hayaku jibun no kuni ni kairao kono gaijin ga. Ginaganyan nila kasi yung gamit. So nagkaroon na po ng medyo negative image ang salitang gaijin. Sa these days po, yung gaijin na salita, may halo na po siyang criticism. Kaya, imbis na sabihin po natin na gaijin, it's either gaikoku no kata, o kaya naman po, kaigai no kata. Ginagamit din po ito, kaigai no kata. Ibig po sabihin, yung taga-ibang bansang tao. Hay, with respect na po yun. Gaikokujin din po. So, so, yun po, pag sinabi po kasing gaikokujin, may halo na po siyang, criticism na these days po. Dati po, as in foreigner lang po ang meaning nun. Kaso, dahil sa bully na nangyari, tapos ginagamit gaijin, so, meron na po siyang negative meaning ang gaijin. Kaya, pag tinawag niyo po ang isang foreigner na gaijin, medyo may halo po yun ng criticism. Depende na lang po, parehas po kayong foreigner, tinawag niyo po yung foreigner na foreigner, wala yun na halong criticism kasi kayo rin naman parehas po kayo Kumbaga, pure lang na yun, sinasabi niyo lang yung yung foreigner na yun, pero wala kayong intention na maliitin yung foreigner na yun. Ganyan po. Hay. Pero pag mga Japanese, sasabihin nila, gaijin, medyo negative na po yung magiging image na nagsasalita ng gaijin. Kaya instead na gaijin ang babanggitin natin, maaari nyo pong gamitin ng kaigai no kata or gaikokujinじゃなくて gaikoku no kata. Hay, ganun na po siya. Hay. Warimashita. Hay. なので、海外の人としても使えますので、覚えておいた方がいいですね。はい、では次いきます。2泊3日。2泊
2泊3日でうん温泉に行く。はい。2泊3日で温泉に行く。Hay, ano po ang onsen? Yung ano po yung mainit na ano, Hot? yung mainit na pool. Hot Yung spring po. Ano po? spring. Hi, so des. O kaya naman po dahil medyo human na, medyo kilala na ang onsen na salita, kahit pag ita-translate nyo po, pwede nyo pong gamitin mismo yung onsen na word. Hi. Ay, Ano po ang nihaku? hindi ko po alam. Pati hindi. Pag sinabi po, ito po kasi pong haku na ito is, pag ginamitan nyo pong haku, ibig po sabihin, doon po kayo tutuloy sa lugar na yun at the same time, doon kayo mag-i-stay ng gabi. Sa mga translation po kasi nakita ko po ng English, stay lang po ang sinasabi nila. Hindi po stay lang. Pag sinabi pong haku, ibig po sabihin, automatically doon kayo mag-i-stay ng gabi hanggang umaga. 2 days mag-stay. So, ibig po sabihin, 2 nights and 3 3 days. days. はい。なので、2泊3日で温泉に行く means, 2 nights and 2 days mag-i-stay at pupunta ng hot spring. そうですね。mag-i-stay sa Hot spring. hot spring. はい。Kaya, siguro mas maganda po, pupunta sa hot spring at Mag-i-stay ng 2 nights and 3 days. そうですね。Kaya sa Tagalog, magiging, Pupunta sa hot spring at magtatatlong araw at 2 gabi. Manunuluyan sa gabi. はい。ito po yung explanation po dito sa sa haku. Panunuluyan sa gabi. はい。では次いきます。日帰りで温泉に行く。はい。日帰りで温泉に行く means, Pupunta sa hot spring at uwi din sa mismong araw. そうです。日帰り means, hindi ko na kayo pinahula. ごめんね。はい。 Okay lang po. 日帰り、ごめんね。日帰り means uuwi din sa mismong araw. はい。はい。行って、その日に帰ります。それが日帰り旅行って言いますね。May travel po kasing ganyan dito sa Japan. 日帰り旅行。はい。So, kanina pa onsa na pag-aralan na po natin, iku is pupunta. So, pupunta sa hot spring at uuwi din sa mismong araw. そうです。よpo ang 日帰りで温泉に行くですね。はい、それでは最後ですね。Ito na po ang last talaga natin. Hindi lang po sa last nyo. Kundi last na po talaga ng ating vocabulary. 4日に宿泊する。はい、旅館に宿泊する。Ano po ang 旅館? Hotel po. This Hotel ng? Japan. はい、Japanese hotel po. Ano po? So, magiging? Panunuluyan sa Japanese hotel. So, des, panunuluyan sa Japanese hotel. So, doon sila matutulog, mag-i-stay ng gabi. Ano po? Hi, Japanese hotel. Maganda rin po kung, tayo po pumunta po tayo dito sa Japan para po magtrabaho, para maginhawa po yung buhay po natin, di ba po? Kesa naman po sa Pilipinas, kung ano-ano pong etcheburetche pong, tagahakot lang naman kailangan. May magandang, appearance, tagahakot lang naman kailangan, kompleto ang ngipin. Hindi ganyan kasi dito sa Japan. Basta ma-eager kayong, magtrabaho, tinatanggap po nila dito sa Japan po. So, nandito po tayo sa Japan para magtrabaho, makapag-ipon din po ng pera. Pero maganda rin po itry po natin yung mga bagay na dito lang po natin maitatry sa Japan. Kasi hindi po natin yan mapapalitan ng pera. Kasi magiging po natin yan, omoide. Ano pang omoide, Romo-san? Remembrance po. So, magiging remembrance po natin. Panghabang buhay po yun. Yes po. Hi. So, wag po tayong magmaramot sa sarili natin. Siyempre, kailangan po natin po magplano, no? Itong pera na ito, para dito. Ngayon, kung magta-try tayo, magkakaroon po tayo, gusto natin i-experience yung isang bagay at napakamahal, pag-ipunan po natin.
Hindi niyo Reward po. po sa So, sarili. maganda po yun. I-try niyo po ang ryokan po. Pero syempre po, wag po tayong yung as in mura kasi minsan hindi po yun talaga ang totoong serbisyo ng Japanese hotel. Kasi ang ryokan po talaga medyo mahal. Pero sila ang magdadala sa inyo ng pagkain sa loob ng nyo, ng kwarto nyo. Tapos may explanation pa po yan. Sila yung maglalabas ng futong nyo para pagdating nyo from, for example, habang naliligo kayo, diniredy na po nila yan. Yung higaan nyo po. Para pagdating nyo, hihiga na lang kayo. Ganun po kaganda po yung umotenasi ng mga Japanese hotel dito sa Japan. Masayokatara. Lalo na po yung mga about po sa ski, ganyan. Maganda po i-experience po natin before po tayo umuwi sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas wala po tayong snow. So, yung mga maaari nyo po ma-experience dito sa Japan, i-try po natin before po tayo umuwi. Ito po ay isa lamang pong suggestion po. So, hindi po to sa pilitan. Isang option lang po siya sa ating buhay. Kasi, kumbaga, sa karanasan ko po, lagi po ako nag-iipon dati ng pera. Tinitipid ko po ang sarili ko. Parang wala lang. Nagtatrabaho ako para saan? Naging ganyan po yung buhay ko. Kaya ngayon po natuto po akong i-experience po lahat po ng gusto ko pong gawin. Hindi nga lang isahan. Kumbaga, nag-iipunan ko, paunti-unti ko pong ginagawa yung mga gusto ko pong gawin. Sana ganyan din po tayo. So, Romusa, hanggang dito na lang po ang ating vocabulary. Guys, hanggang dito na lang po ang ating vocabulary. Romusa, meron po kayong katanungan? Wala naman po. Atinday. よかったです。Salamat po mata. 後ほどよろしくお願いいたします。Ay, kutsira ko so. Arigatou gozaimasu. ありがとうございます。So guys, sa baba po meron po tayo pong katanungan. Ate Inday, sabi ni Wino-san, gusto niya na malaman kung paano po, iko-question yung how long will you stay, parang ganun. Kumbaga kayo po yung taga-hotel, ganyan po? Siguro both, kunwari sa hotel, o kaya ikaw magtatanong sa friend mo, ganun. どのくらい、はい。in polite way po, kung halimbawa, syempre po kayo po yung taga-hotel, sa polite way po kayo magtatanong, maaari niyo po tanongin na, どのくらい宿泊されますか? どのくらい宿泊されますか? Ganyan po. Po? Sa kaibigan niyo naman po, dapat po friendly way niyo pong kakausapin. Kaya pwede niyo pong tanongin, どのくらい宿泊するの? Ganyan na po siya. Mas casual po yung na way pong pagtanong. Shukuhaku means yung pag-stay po. Po? どのくらい means how long. So, des. Meron siya ating karagdagan. Sinasabi din po ba na nampaku? So des. Pwede rin po yun. Yung paku naman po, more on sa kung ilang nights po yung tinatanong niya po. Ilang gabi kayo mag-i-stay. Nampaku. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.